Pakiusap po, huwag niyo kaming kunin mula rito. Bumalik ang mayamang negosyanteng si Mario Fernandez sa gumuho at halos wasak na bahay ng kanyang kabataan na may iisang layunin, gibain ito. Ngunit ang natuklasan niya sa loob ay tuluyang nagbago sa kanyang mga plano. Samahan niyo kami hanggang sa dulo ng emosyonal na paglalakbay na ito. Isang kwento kung saan ang ilang hindi inaasahan at hindi ka nais-nais na bisita ay nauwi sa pagliligtas ng isang buhay sa pinakakamangha-manghang paraan nang hindi man lang nila alam. Magsimula tayo. Sumilip ang sikat ng araw sa mabibigat na kurtinang pelus. Nagbibigay ng mainit na liwanag sa mga alikabok na lumulutang sa malaking sala. Tahimik na nakaupo si Mario Fernandez sa isang luma at kupas na upuang balat na kapikit at ang kanyang matatandang kamay ay nakapatong lang sa kanyang mga tuhod. Sa edad na 70, ang lalaking nagtayo ng isang matagumpay na imperyo sa tela at agrikultura mula sa wala ay tila isang estranghero na ngayon sa sarili niyang mansyon. Ang matataas na kisame, ang magagarang moldurang may gintong gilid at ang makakapal na Persian carpet na sumisipsip sa bawat tunog, lahat ng ito'y bumibigat sa kanya na parang tahimik na pasanin. Bawat sulok ng bahay ay tila bumubulong ng pangalan ni Paula, ang kanyang yumaong asawa na ang pagkawala ay nag-iwan ng puwang na kahit ang yaman niya ay hindi kayang punan. Ilang buwan pa lamang ang lumipas mula nang kunin ng kanser ang babaeng naging gabay at lakas niya. Mula noon, nawala ang kulay ng buhay. Wala nang halaga sa kanya ang kayamanan. Kahit ang pagkain ay hindi na nagbibigay ng tuwa. Buong buhay niya ay kasama niya si Paula. Kahit saan siya tumingin, naroon siya sa isip niya, sa alingawngaw ng tawa niya, sa alaala ng mga mata nito, sa banayad na tinig at sa init ng presensya nito. Matapos ang napakaraming taon na magkatabi, siya ay basta na lang nawala. Dumampi ang liwanag mula sa bintana sa kanyang mukha. At bigla, narinig niya ang isang malambing at masayang boses na tumatawag sa kanya. Halika na, mahal. Huwag kang tamad. Umaga na. Alam mo namang tinutulungan ng Diyos ang maagang gumigising. Dumilat si Mario. Bumaha ang gintong liwanag ng hapon sa silid, ngunit wala siyang nakitang tao. Mag-isa lang siya. Nakatulog na naman pala ako, mahina niyang sabi, maputla at pagod ang boses. Binabasag ang katahimikan sa bakanting bulwagan. Wala nang kahulugan ang oras para kay Mario. Natutulog siya kapag gusto niya, minsan halos buong araw. Bakit pa ako babangon kung wala namang kasiyahan? Naisip niya. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa upuan, kumikirot ang mga buto at bumibigat ang lungkot sa dibdib niya na parang bato. Kumilos siya papunta sa malaking bintana na tanaw ang maayos na hardin kung saan tahimik na pinuputol ng dalawang manggagawa ang mga rosas na dati paborito ni Paula. Para kay Mario, hindi na maganda ang mga bulaklak. Paalala lang ito na ang lahat ng namumulaklak ay darating din sa panahong malalanta. Pagkatapos ay narinig niya ang tunog ng ilang sasakyang pumapasok sa driveway. Dumating na ang kanyang mga anak. Si Eduardo, ang panganay, ay mula sa kabisera kung saan siya ang namamahala sa pananalapi ng pamilya. Si Roberto ay dumating mula sa kanyang mga biyahe sa ibang bansa at si Lucia, ang bunso, ay umalis sa buhay niya sa baybaying lungsod para dalawin siya. Binati sila ni Mario sa malaking entrada, pinilit ang isang bahagyang ngiti na hindi umabot sa kanyang pagod na mga mata. Sandali silang nagyakapan at sa kanilang mga mukha ay mababakas ang tunay na pag-aalala, pati ang pagkabalisa ng mga taong abala at punong-puno ang buhay. Dad, ang putla mo, mahinang sabi ni Lucia habang maingat na hinahawakan ang kanyang mga kamay. Hindi ka pwedeng magpatuloy ng ganyan. Nag-iisa sa napakalaking bahay na to, ang bigat ng hangin dito. Tama siya, dagdag ni Eduardo habang pasulyap-sulyap sa cellphone. Sa ganyang kalagayan magkakasakit ka.
Alam naming napakahalaga ng bahay na to sayo. Dito kayo namuhay ni Ma'am. Pero ang pagkukulong mo rito ay hindi nakakatulong. Pinag-usapan namin, sabi ni Roberto, baka kailangan mo ng pahinga. Baka makatulong kung magbago ka ng lugar. Paano kung cruise sa Mediterranean? O kaya tahimik na retreat sa Alps? Dapat inaalagaan ka, Dad. Ayaw lang naming mas lumubog ka sa kalungkutan. Tiningnan ni Mario ang kanyang mga anak, ang kanyang iniwang pamana. May mga kakayahan sila, matagumpay at mababait. Ngunit ang kanilang buhay ay lumayo na sa kanya. Hindi na umiikot ang lahat sa ugat ng lumang punong roble, kung saan minsang nagtitipon ang kanilang pamilya. Pakiramdam niya ngayon ay isa na lang siyang lumang alaala, minamahal, pero wala ng lugar. Tama kayo, marahan niyang sabi. Nabiyak ang boses niya na parang tuyong kahoy. Napagdesisyunan ko ng magbakasyon. Kailangan kong lumayo muna sa lahat ng ito para luminaw ang isip ko at makahanap ng kapayapaan. Nagkatinginan ang kanyang mga anak, halatang gumaan ang loob. Akala nila handa na siyang magpatuloy at magsimulang gumaling. Wala sa kanilang nakaalam na ang mga plano niya ay may mas malalim at mas final na kahulugan. Hiniling ni Mario na siya na ang bahala sa biyahe ng mag-isa. Sinabi niyang kailangan niya ng privacy, panahon para mag-isip. Pagkatapos ng tahimik na hapunan na puno ng usapan tungkol sa negosyo at sa mga plano para sa mga apo, nagpaalam na ang kanyang mga anak at nangakong tatawag sila kapag nalaman nilang nakarating siya ng ligtas. Nang muling bumalik ang katahimikan sa bahay, nagpunta si Mario sa kanyang opisina. Sa kanyang makinang na mesa na gawa sa mahogany, sumulat siya ng liham sa nanginginig pero matatag na kamay. Doon humingi siya ng tawad para sa gagawin niya. Ipinahayag niya kung gaano niya kamahal ang kanyang mga anak. Nag-iwan din siya ng mga tagubilin kung paano hahawakan ang lahat ng bahagi ng ari-arian ng pamilya. Isa yun sa huling mensahe. Ang paglalakbay niya ay hindi papunta sa resort o sa lungsod ng luho. Nagplano siya ng isang huling biyahe pabalik sa nakaraan. Isang personal na paglalakbay sa lahat ng lugar kung saan nila ni Paula binuo ang kanilang buhay. At magtatapos sa maliit na bahay kahoy sa kabundukan kung saan nagsimula ang kanilang love story. Kinabukasan, bago pa tuluyang sumikat ang araw, umalis si Mario sa mansyon, dala lamang ang isang maliit at luma niyang maleta na gawa sa balat. Pinili niya ang pinakamatanda niyang sasakyan, iyong halos hindi niya ginagamit at tahimik niyang iniwan ang kanyang pribadong lupain. Una niyang pinuntahan ang pabrika ng tela na ngayon ay isang napakalaking estrukturang salamin at bakal na nakalatag sa malawak na lupa. Ipinark niya sa pangunahing gate at pinanood ang mga truck na papasok at palabas, at ang usok na umaakyat mula sa matataas na chimenea. Naalala niya noong ang mayroon lang sila ay isang segundamanong makinang panahi. Magdamagtatahi si Paula ng simpleng mga polo, habang siya naman ay kumakatok sa mga pinto, naghahanap ng bibili. Noon bawat barya ay parang tagumpay, at bawat patak ng pawis ay progreso. May naitayo silang napakaganda ng magkasama. Ngayon, simbolo ng pamana nila ang pabrika. Tumayo siya roon sandali, bahagyang ngumiti at tahimik na nagpaalam sa matayog na monumento ng kanilang pinaghirapang tagumpay. Pagkatapos, nagmaneho siya pababa sa lambak kung saan ang malalawak na bukirin ng trigo at mais ay tila walang katapusan sa ihip ng hangin. Pagbaba niya ng sasakyan, naglakad siya ng ilang hakbang sa gilid ng kalsada. Naalala niya noong tuyot at walang silbi ang lupa, punong-puno ng bato. Ilang buwan nilang nilinis iyon ng mano-mano, nagtatanim ng binhi sa lupang walang kasiguruhan. Lagi sinasabi ni Paula na tumutugon ang lupa sa mga nag-aalaga rito ng may pagmamahal. Nanikip ang dibdib ni Mario sa lungkot. Patuloy ngang mamumunga ang lupa, pero ang mga kamay na minsang nag-alaga rito ay nakahimlay na ngayon sa ilalim nito.
Habang umiinit ang araw, narating niya ang pinakalumang bahagi ng lungsod, isang palaisipan ng makikitid na eskinita at mga gusaling kumukupas. Naroon ang maliliit na tindahang minsan nilang inupahan, may mababang kisame at amoy luma. Isa rito na ngayoy tindahan ng hardware ay dati nilang pag-aari. Pumikit si Mario at halos maamoy niya ang tinapay at matamis na jam na niluluto ni Paula para makaakit ng mamimili. Naalala niyang tumatawa sila tuwing may bagyo, gumagamit ng mga kaldero para saluhin ang tumutulong ulan mula sa bubong. Mahirap na mahirap sila noon pero napakasaya nila. "Sir, okay lang po ba kayo?" Tanong ng isang binatang dumaraan, napansin ng maputlang mukha ni Mario at ang malayong tingin. "Oh, iho," sagot ni Mario na may banayad at malungkot na ngiti. "Naaalala ko lang ang panahong ang ibig sabihin ay lahat para sa akin." Bumalik siya sa sasakyan. Nakakapagod sa katawan ang mga alaala na muli niyang binuhay, pero nanatiling matatag ang kanyang kalooban. Umalis siya sa lungsod at lumiko sa isang makitid na daang lupa na paikot-ikot pataas, patungo sa pinakamataas at pinakanakalimutang bahagi ng bundok. Habang papataas siya, lalo ring gumaspang ang paligid, ngunit mas malinis at mas malamig ang hangin. Unti-unting nawala ang mga punong namumunga, napalitan ng mga punong pino, palumpong at mga ligaw na halaman. Hindi nagtagal, tuluyan nang nawala ang aspalto. Ang natira na lang ay isang maalikabok na daanan, isang rutang tanging mga lokal o matatapang na manlalakbay lang ang mga ngahas dumaan. Kahit maliwanag pa ang araw noong hapon, mula pa umagang-umaga ay nasa biyahe na si Mario. Pagkalipas ng ilang oras ng pagmamaneho, sa wakas ay narating niya ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Isa itong maliit at patag na bahagi ng bundok na papalibutan ng makapal at hindi napapangalaga ang mga halaman. At naroon nga, halos nakatago sa mga damo at sa mga taon ng pagpapabaya, nakatayo ang lumang bahay na kahoy. Maliit ito, marupok at halatang lumana. Kumupas at naging kulay abo ang kahoy dahil sa ulan at paglipas ng panahon at tila mamasa-masa at mahina ang mga dingding. Ito ang mahirap na tahanang kinalakihan ni Mario, kung saan siya ipinanganak at lumaki kasama ang kanyang mga magulang sa matinding kahirapan. Ngunit ito rin ang lugar kung saan niya unang nakilala si Paula. Noon, isa pa lamang siyang dalagitang nakatira sa hindi kalayuang lugar, punong-puno ng pag-asa, pangarap at pananabik para sa hinaharap. Habang lumilipas ang panahon, mas tumibay ang samahan nila. Nagmamahalan sila at pinili ni Paula na manatili sa tabi niya kahit wala siyang maiaalok, kundi ang pagsisikap, determinasyon at handang magbanat ng buto. Huminto si Mario ng ilang metro mula sa pasukan. Sa taas ng bundok, ang katahimikan ay ibang-iba kaysa sa katahimikan sa loob ng kanyang mansyon. Hindi ito bakante o malamig. Buhay ito, puno ng mahihinang bulong ng hangin at malayong huni ng mga ibon. Hindi siya dinurog ng katahimikang iyon. Sa halip, binalot siya nito na parang kumot. Dahan-dahan siyang bumaba, pakiramdam niya'y nanghihina siya na tila halos hindi na kayang buhatin ng kanyang mga paa ang bigat ng katawan niya. Pagkatapos ay naglakad siya papunta sa bahay habang mas mabilis kaysa dati ang tibok ng kanyang puso. Alam na niya kung ano ang balak niyang gawin. Balak niyang sunugin ang likod ng bahay, humiga sa sulok kung saan dati may higaan na dayami at langhapin ang usok hanggang mawala ang sakit at maging permanente ang pagtulog. Dahil walang tao roon na pipigil sa apoy, masusunog ang buong bahay hanggang sa walang matira kundi abo. Pagod na siyang lumaban, pagod na siyang magtrabaho, pagod na siyang magtayo ng kinabukasan. Wala na siyang nakikitang dahilan at ramdam niyang ubos na siya sa loob at labas. Narito na ako, Paula, at dito na rin magtatapos ang paglalakbay ko, bulong niya habang tumutulo ang luha sa kanyang kulubot na mukha.
Ngunit bago pa siya tuluyang lumapit, may kakaibang bagay na nakakuha ng kanyang pansin. Hindi ganap na natakpan ng mga halaman ang pasukan. May maliit na daanan na malinaw na nilinis kamakailan na parang may madalas na naglalakad doon. Tinaas ni Mario ang kanyang paningin, lumampas sa bahay at ang nakita niya ay ikinagulat niya. Isang hardin. Maliit ito pero maganda, puno ng makukulay na bulaklak at nakakagulat na maayos ang pag-aalaga. Malulusog ang mga halaman, malinis ang lupa at organisado ang lahat na parang may taong tunay na nagmamalasakit sa lugar na yon. Kumunot ang noo ni Mario, naguguluhan. Malayong malayo ang bahay na ito sa lahat. Wala nang pumupunta rito at walang matinong taong pipiliing tumira sa nag-iisang bundok na ito. Pagkatapos bigla na lang bumukas ang pintuan sa harap. 3 bata ang lumabas, nag-uusap ng parang doon talaga sila nakatira. Bawat isa'y may dalang basket at sabay-sabay silang naglakad papunta sa hardin ng mga bulaklak. May 2 lalaki, marahil nasa edad 10 hanggang 12. Ang isa ay mas matangkad at mukhang mas matanda. Pareho silang sobrang payat, marurumi ang damit at bakas sa muka ang pagod na parang napilitan na silang tumanda ng maaga dahil sa hirap ng buhay. Kasama nila ang isang maliit na batang babae, mas bata pa, marahil mga 6 na taong gulang. Masaya siyang nakangiti, tumatawa sa kung anong sinabi ng mga lalaki na para bang hindi niya napapansin kung gaano kabigat ang sitwasyon nila. Nagsimulang maingat na pumutol ng bulaklak ang 3. May tiyaga at focus silang nagtrabaho. Inilalagay ang bawat bulaklak sa basket ng dahan-dahan na para bang mahahalagang kayamanan ang mga iyon. Sandaling nakalimutan ni Mario kung bakit siya naparoon. Sa halip na lumayo, lumapit siya, dahan-dahan at tahimik. Ngunit nang sumayad ang sapatos niya sa tuyong damo at mga damong ligaw, nakagawa ito ng tunog at nabisto siya. Biglang tumingin ang mga bata at nang makita nila siya, namutla sila. Parang mga taong nahuling may ginagawang bawal. Ay hindi, sigaw ng mas matandang lalaki. Nagpalitan sila ng nakakatakot na tinginan. Siya ang may-ari, bulong ng isa. Anong gagawin natin? Narinig ni Mario ang pabulong nilang usapan, puno ng takot kahit medyo malayo pa siya. Sinubukan ni Mario na maging kalmado at mahinahon ang boses. Sino kayo? Tanong niya habang unti-unting lumalapit. Pinanatili niyang steady ang boses para hindi sila lalo matakot. Bakit kayo nakatira rito sa taas? Napakalayo sa lahat. Lumapit ang mas matandang lalaki at pumwesto sa harap ng 2, tila isang kalasag. Wala na kaming ibang mapupuntahan, sagot niya ng matatag na para bang wala siyang ibang pagpipilian kundi maging matapang. Ako si Domingo, dagdag niya. Ito si Jose, kapatid ko, at siya si Ana, bunso naming kapatid. Pagkatapos ay nag-alinlangan siya, parang nahihiya bago niya sinabi ang totoo. Pero hindi talaga kami magkakapatid, mga ulila kaming lahat, pero nagpasya kaming maging pamilya pa rin. Kaming 3. Lumunok siya ng mabigat, puno ng sakit ang boses. Tumakas kami sa ampunan sa Lower City, binubugbog kami doon. Pinagtatrabaho nila kami mula pagsikat ng araw hanggang hindi na gumalaw ang katawan namin. At yung taong namamahala, kinukuha niya lahat ng pera na kinikita namin kapag nagbebenta kami sa mga traffic light. Pagtatapos niyang may pait. Parang apoy na umakyat ang galit sa dibdib ni Mario. Alam niya ang kahulugan ng paghihirap. Mas naiintindihan niya ang pagod at trabaho kaysa kanino man. Pero marinig na inaabuso ang mga bata at pinipilit kumita sa lugar na dapat sana'y nagpoprotekta sa kanila. Nakakadiri iyon para sa kanya. At may ginising iyon sa loob niya, isang bagay na akala niya'y namatay kasama ni Paula, ang pakiramdam niya ng pananagutan. Lumapit pa siya, agad namang umatras ang mga bata, kinakabahan at takot. Huwag kayong matakot, mabilis na sabi ni Mario. Hindi ako nandito para saktan kayo.
Naghanap siya sa isip niya ng mga salitang dating ginagamit ni Paula noong maliliit pa ang mga anak nila, malalambing na salitang nakakapagpatahan ng loob. Ang bahay na to, dati itong sa akin, matagal na panahon na, paliwanag niya. Pumunta ako rito kasi gusto ko sana itong sirain. Hindi ko inasahang may tao rito. Gumuho na ang lugar na to. Paano kayo nabubuhay sa ganitong bahay? Tinitigan siya ng mga bata, hindi alam ang iisipin. Sa malinis niyang suit, sapatos na balat at kalmadong tinig, para siyang taong galing sa ibang mundo, halos hindi totoo. Itinuro ni Jose ang mas batang lalaki ang mga bulaklak. Kami ang gumawa ng hardin, mahina niyang sabi. Nung dumating kami, puro damo lang ito. Pero may dumaan na matandang lalaki at tinuruan niya kami kung paano magtanim at mag-alaga ng mga bulaklak. Ibinaba ni Jose ang tingin, parang nahihiya. Nakita naming walang tao at pangit yung bahay, kaya tumira na kami. Muling nagsalita si Domingo, gustong patunayan na hindi sila problema. Ni Jose at ako ang nag-ayos ng bubong, sabi niya. Gumamit kami ng mga sanga at putik para hindi mabasa si Ana kapag umuulan. Nagtatanim kami ng bulaklak at ibinebenta sa bayan sa ibaba, pagpapatuloy niya, para makabili kami ng tinapay at gatas. Hindi kami naghahanap ng gulo. Gusto lang naming magsama-sama, sabi niya, halos nakikiusap. Humigpit ang mukha ni Mario. Sige, pero hindi kayo pwedeng tumira rito, sabi niya. Medyo naging seryoso ang boses, halos matigas kahit hindi niya sinasadya. Hindi niya gustong maging malupit, nag-aalala siya. Halos nabubuhay lang ang mga bata sa sira-sirang bahay sa gitna ng kawalan. Karapat-dapat sila sa seguridad, pagkain, init, higit pa sa ganito. Pero ibang-iba ang pagkaintindi ng mga bata sa sinabi niya. Para sa kanila, parang itataboy sila ng may-ari nang wala man lang kahit ano. Pakiusap po, sir. Nakiusap si Domingo, nanginginig ang boses. Huwag niyo kaming kunin mula rito. Kapag nahanap nila kami, ibabalik nila kami doon. Wala kaming ibang mapupuntahan. Mas okay na rito kaysa sa kalsada. Agad na naintindihan ni Mario ang maling akala nila. Hindi ko kayo palalayasin, sabi niya, bahagyang tinaas ang mga kamay. Naniniwala lang akong dapat nasa mas ligtas kayong lugar. Pwede akong pumunta ngayon sa ampunan at hindi pa siya tapos magsalita nang biglang umiyak si Ana. Hindi po, please, iyak niya. Hayaan niyo po kaming manatili sa maliit naming bahay. Ayaw po naming bumalik doon. Mabilis siyang niyakap ni Jose para patahanin, pero halata ring wala siyang magawa. Pinagmasdan sila ni Mario at sa sandaling iyon may naunawaan siyang mahalaga. Kung aalis siya agad para ayusin ang problema sa ampunan, iisipin ng mga bata na niloko niya sila. Maniniwala silang siya ang dahilan kung bakit nasira ang tahimik nilang buhay. Plano pa rin niyang ayusin ang problema at itigil ang pang-aabuso, pero hindi sa ganitong paraan at hindi muna ngayon. Kaya huminga siya ng malalim at nagsalita sa mas kalmadong tono. Sige, sabi ni Mario, pwede kayong manatili rito kung iyon talaga ang gusto ninyo. Nagulat ang mga bata pero natatakot pa ring magtiwala. Pero hindi kayo pwedeng manatili rito nang kayo-kayo lang, dagdag niya. Delikado ang lugar na to kung walang matanda. Pagkatapos ay may sinabi siya na pati siya ay nagulat. Mananatili ako rito kasama ninyo. Binago ng desisyon niyang iyon ang lahat. Kailangan muna niyang makuha ang tiwala nila. At pagkatapos, sisiguraduhin niyang hindi na muling masasaktan ang mga bata ng ampunan. Kumurap si Domingo, parang hindi makapaniwala. Talaga, sir? Tanong niya, hindi pa rin sigurado kung kabutihan ba yon o panibagong bitag. Tumango si Mario. Oo, sagot niya ng matatag. Simula ngayon, ako na ang mag-aalaga sa inyo. Hindi na kayo kailangang mag-alala. Para kay Mario, ang mga salitang yon ay para lang patahanin sila. Nasabi niya iyon nang hindi masyadong pinag-isipan. Pero para sa mga bata, parang isang pangako yon.
Isang pangako na ang matandang nag-iisa sa bundok ay handang maging pamilya nila. Habang nananatiling nakatigil ang mga lalaki, pilit pang inuunawa kung ano ang nangyayari, biglang lumiwanag ang mukha ni Ana sa pag-asa. Ngumiti siya ng malapad at tinanong sa pinaka-inosenteng paraan, "Kung ganon, ikaw na po ba ang magiging lolo namin ngayon?" Biglang naunawaan ni Mario ang ipinangako niya, halos hindi niya namamalayan. Tinitigan niya ang maliit na bata, hinahanap ang tamang paraan para ipaliwanag na ang ibig lang niyang sabihin ay tutulungan niya sila sa maikling panahon hanggang sa ligtas silang makabalik sa ampunan at mamuhay ng normal muli. Ayaw niyang basagin ang puso nito, lalo na matapos niyang makita ang maliwanag ng ngiti. Marahang bumagsak ang mainit na liwanag ng hapon sa mukha ni Ana at para bang kumikinang siya. Malalim at tapat ang malalaki niyang mga mata at puno ng pag-asa ang kanyang anyo. Ang kurba ng kanyang mga labi, ang inosenteng tuwa at ang paraan ng pagtingin niya kay Mario, napakapuro, ay tumama kay Mario na parang biglang pagkabigla. Sa isang iglap, parabang si Paula ang nakikita niya. Noong bata pa si Paula, ganun din ang kislap ng kanyang mga mata, parang apoy na ayaw mapatay, gaano man kahirap ang buhay. Ang parehong liwanag na iyon ay nasa harap niya ngayon, sa anyo ng isang maliit na batang walang-wala, ngunit naniniwala pa rin sa kabutihan. Tumalon ng masakit ang puso ni Mario, ang pusong itinulak niya sa dilim mula nang mamatay ang asawa niya. Para bang unang beses muli siyang nakahinga ng maluwag mula noong araw na inilibing niya si Paula. Lumuwag ang bigat sa loob niya, kahit bahagya lamang. At sa sandaling iyon, alam niyang hindi niya kayang tumanggi. "Oo," sagot niya mababa ngunit taos ang boses. "Ako ang magiging lolo ninyong tatlo." "Oo," sigaw ni Ana sa tuwa, pumapalakpak at nagtatatalon. Sa halip na palayasin ng malamig na may-ari, pakiramdam niya'y may nadagdag na bagong tao sa maliit niyang pamilya. "Jose, may lolo na tayo!" Tawa niya, lumingon sa batang lalaki sa tabi niya. Kumurap si Jose, halatang hindi sigurado at medyo kinakabahan sa biglang pagbabago. Bulong niya pilit na ngumiti ng kaunti, mukhang totoo nga. Hindi masyadong nagsalita si Domingo. Pinanood niya si Ana na nagdiriwang pero sa loob na natiling masikip ang dibdib niya sa tensyon. Estranghero pa rin ang matandang lalaki at hindi pa handang magtiwala si Domingo kanino man. Mabilis na tumakbo si Ana para pulutin ang kanyang basket na nahulog kanina sa lupa dahil sa pagkagulat. Pagkatapos ay maingat siyang pumili ng ilang bulaklak, inayos ito para maging maliit na palumpon at iniabot kay Mario gamit ang dalawang kamay. "Para sa iyo po ito," mahina niyang sabi. "Salamat po at hindi niyo kami pinaalis sa maliit naming bahay." Tinanggap ni Mario ang palumpon, nanginginig ang mga daliri niya. Kumalat sa hangin ang amoy, sariwang pollen, ligaw na kalikasan at isang bagay na parang kalayaan. Hindi galing ang mga bulaklak sa mamahaling tindahan o perpektong greenhouse. Pinalago ito ng mga batang araw-araw lumalaban para mabuhay, gamit lang ang tapang at pag-asa. "Ang ganda!" sabi ni Mario, naninikip ang lalamunan. "Salamat, iha. Totoo." Pinagmasdan ni Domingo si Mario, pinapansin ang bawat maliit na detalye. Kung paano nito hawakan ang palumpon, kung paanong malumanay itong magsalita, kung paano lumalambot ang mga mata niya kapag tinitingnan si Ana. Dahan-dahan nagsimulang maniwala si Domingo na baka mabuti nga ang taong ito. "Sumama kayo," sabi niya sa wakas. "Kung dito talaga kayo mananatili, ipapakita ko kung saan kayo pwedeng matulog." Nagulat si Mario sa imbitasyong iyon. Sa isip niya, ibang-iba ang plano. Inisip niyang dadalhin sila agad sa mansyon niya, bibilan ng maiinit na damit, pupunuin ang kusina ng pagkain, at ibibigay ang ginhawang hindi pa nila naranasan.
Pero kalmado lang ang mga bata dahil akala nila mananatili siya roon sa lumang bahay sa bundok kasama nila. Kung bigla niyang sabihin na dadalhin niya sila palayo, baka mataranta sila at tumakas. Kaya nagpasiya si Mario na sumabay muna sa gusto nila. Mananatili siya, lalapit, kukunin ang tiwala nila at saka hahanapin ang pinakaligtas na paraan para ayusin ang lahat. Pumasok siya sa lumang bahay, sumusunod sa likod nila. Pagkapasok pa lang niya, bumangga sa kanya ang realidad. Nakita niya ang maninipis na sako na ginagawa nilang higaan, ang malamig na abo ng maliit na apoy sa gitna ng silid, at ang kawalan ng kahit anong tunay na ginhawa. Walang init, walang kasangkapan, walang proteksyon laban sa lamig, puro pag-survive lang. Bumalik sa isip niya ang mansyon niya, ang walang katapusang mga kwarto, makikinis na sahig, mamahaling dekorasyon at mga empleyadong handang tuparin ang kahit anong pangangailangan ng walang tanong. At ang pera niya puno ng mga numerong sobrang laki na parang hindi na totoo. Pero wala sa mga iyon ang kayang bilhin ang kasiyahang nararamdaman niya ngayon sa paghawak lang ng maliit na palumpo ng bulaklak. "Sir," magalang na sabi ni Domingo, parang munting leader ng grupo, "salamat po at pinayagan niyo kaming manatili at sumama kayo rito. Magtatrabaho po kami ng mabuti, pangako." Pagkatapos ay itinuwid niya ang balikat at naging matatag ang boses sa determinasyon. "Balang araw babayaran ko kayo, babawi ako sa inyo ng 1,000 beses." Tumama ng malalim kay Mario ang mga salitang iyon. Kilala niya agad ang apoy na iyon. Pareho ito ng tapang na meron siya noong bata pa siya at desperadong bigyan ng mas magandang kinabukasan ang pamilya niya kahit gaano pa kahirap. Nagpatuloy si Domingo, mas mabilis na ngayon magsalita, na para bang masyadong malaki ang mga pangarap niya para manatiling nakatago sa loob. "Ako at si Jose, kikita kami ng maraming pera sa pagbebenta ng mga bulaklak," sabi niya ng may kumpiyansa. "Mag-iipon kami, tapos bibili kami ng mga materyales at magbebenta pa ng iba sa mga turista. Kapag malaki na kami," dagdag niya, "aayusin namin ang buong bahay na to. Lalagyan namin ng kuryente, totoong bintana at lahat. Gagawin naming marangyang mansyon para komportable kayong tumira. Hinding-hindi na kayo malulungkot." Pagtatapos niya ng puno ng paniniwala, napatawa si Mario ng mahina. Galing iyon sa malalim niyang dibdib at halos masakit dahil matagal na siyang hindi tumatawa. Parang hindi pamilyar ang tunog, tila alaala ng ibang buhay. Pero ang mas ikinagulat niya ay hindi ang tawa, kundi ang tanong sa isip niya, paano napansin ng batang ito na malungkot ako? Isang kakaiba at halos malupit na kabalintunaan, dalawang mahihirap na bata, walang pera at pagod ang mga kamay, ang nangangakong bibigyan ng yaman ang isa sa pinakamayamang lalaki sa bansa. Pero sa mga salita nila, walang panlilinlang, walang lihim na plano at walang pansariling pakay. Puro pasasalamat at tunay na pagmamahal lang ang dala nila. Isang bagay na matagal nang hindi naramdaman ni Mario kahit sa gitna ng mga elegante at makapangyarihang tao sa kanyang paligid. Kumunot ang noo ni Jose, maling naintindihan ng tawa. "Tinatatawanan niyo po ba kami?" tanong niya, nasaktan at nabastos. Mabilis na umiling si Mario. Hindi talaga," sabi niya. Pinupunasan ng luha na tumulo sa pisngi niya nang hindi niya napipigilan. "Tinatatawanan ko ang sarili ko. Tinatatawanan ko kasi matagal na akong bulag," dagdag niya ng mahina. "At dahil mas malaki ang puso ninyo kaysa sa kahit anong palasyong tinirhan ko." Sandaling nanahimik si Mario. Tumingin siya sa bintana habang unti-unting nagbabago ang kulay ng langit, nagiging kahel at lila habang papalubog ang araw. Ang planong dala niya, ang planong tapusin ang buhay niya sa bahay na yon, nawala na ng hindi niya namamalayan. May pumalit na iba, pagkausisa, isang kakaibang pangangailangan.
Isang tahimik na pakiramdam ng layunin na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming buwan. Kailangan siya ng mga batang ito, oo. Pero bigla niyang naintindihan ang totoo. Mas kailangan niya sila. Ang mansyon niya ay naging disyerto ng pag-iisa, puno ng luho pero walang init. Pero ang sirang bahay na kahoy na ito, na may 3 bata at maruruming mukha, ay parang isang oasis. Nakapagbenta na kami ng bulaklak kanina, paliwanag ni Domingo. At ngayon, dumidilim na, kaya mas mabuti kung dito na tayo matulog ngayong gabi. Delikado bumaba ng bundok na flashlight lang ang dala, dagdag niya ng seryoso. Walang kuryente rito, kaya maaga kaming natutulog at gumigising kasabay ng araw. Bukas magbebenta tayo ng bulaklak ng magkakasama. Makikita nyo, pwede tayong kumita ng maayos, sabi niya, nakangiting proud. Ngumiti rin si Mario. Naalala niya ang mga pangarap noon, kung paano siya ginising ni Paola ng maaga at sinabihang huwag sayangin ang umaga dahil laging may trabaho. May ganun ding enerhiya ang mga bata sa kanilang mga mata. Ang apoy ng mga taong gumigising araw-araw na may dahilan. At ngayon, sa kung anong paraan may dahilan na rin siya. Nung gabing iyon, naghintay si Mario hanggang sa makatulog ang 3 bata. Pagkatapos ay marahan niya silang tinakpan gamit ang mga kumot na meron sila at pati ang sarili niyang jacket ay ipinatong niya sa kanila para hindi marating ng malamig na hangin sa gabi ang kanilang mga katawan. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, may naramdaman siyang totoo, na may marurupok na buhay na umaasa sa kanya. Kalaunan, sumilip ang unang sinag ng araw sa isang siwang ng kahoy na dingding at tumama mismo sa mga mata ni Mario. Nagising siya at parang iba na ang lahat. Walang kumot na seda, walang malamig na aircon, walang mamahaling kape na naghihintay sa tabi ng higaan. Sa halip, ramdam niya ang malamig na lupa sa ilalim niya at ang luma at kupas na kumot na amoy usok, kahoy at kalikasan. Masakit ang likod niya, nagpapaalala ng kanyang edad at ng hirap ng pagtulog sa lupa. Pero kakaiba, hindi mabigat ang puso niya. Ang madilim na depresyon na sumunod sa kanya mula nang mailibing si Paula ay wala roon, hindi na tulad ng dati. Sa tabi niya mahimbing na natutulog ang mga bata, nakapatong ang ulo ni Ana sa balikat ni Domingo. Si Jose naman, mahigpit na niyakap ang maliit na maletang balat ni Mario, parang napakahalaga at espesyal nito. Dahan-dahang umupo si Mario, maingat na huwag gumawa ng ingay. Tiningnan niya ang mga kamay niya, matanda, kulubot, at may marka ng panahon. Pagkatapos ay tiningnan niya ang mga kamay ng mga bata. Maliliit pero may mga kalyo na agad dahil sa hirap at pag-survive. Isang kakaibang init ang pumuno sa dibdib niya, kumalat na parang tahimik na apoy. Lolo, bulong ni Ana, antok pa, kinukusot ang mga mata gamit ang maliliit niyang kamao. Aalis na po ba kayo? Ngumiti si Mario sa kanya at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi hungkag ang ngiti. Hindi lang ito hanggang labi, umabot ito sa mga mata niya. Hindi iha, malumanay niyang sabi, nangako ako na magbebenta tayo ng bulaklak ngayong araw at ang isang Fernandez hindi sumisira ng pangako. Tinulungan niya itong tumayo at ngumiti si Ana na parabang ang mga salitang iyon ay ginawang ligtas muli ang buong mundo. Simple ang almusal nila, isang pirasong matigas na tinapay na maingat na itinabi ng mga bata at kaunting pinakuluang tubig mula sa malapit na sapa. Si Mario, ang parehong lalaking dati kumakain sa pinakamamahaling restoran sa Europa, ay kinain iyon ng dahan-dahan at pinahalagahan na parang pinakamagarang pagkain sa mundo. May tunay itong kahulugan, may halaga. Napansin din niya kung paano tahimik na sinisiguro ng mga bata na sa kanya mapunta ang pinakamalaking piraso nang walang reklamo. Bago sila umalis ng bahay, tumingin si Mario sa refleksyon niya sa isang timba na may tubig. Gusot, maalikabok
at may mantsa ang mamahaling suit niya. Maingat niyang hinubad ang jacket, tinupi ito at itinago sa ilalim ng ilang sako para hindi makaagaw ng pansin. Pagkatapos ay itinaas niya ang manggas ng puting polo niya, niluwagan ng cuffs at sinadya niyang guluhin ang kulay abo niyang buhok. Para sa sino mang makakita, hindi na siya mukhang makapangyarihang milyonaryo. Mukha na siyang isang simpleng matandang lalaki na naglalakad kasama ang kanyang mga apo. Magkakasama, nagsimula silang umakyat pa sa bundok para pumitas ng pinakasariwang bulaklak para sa araw na iyon. Hinawakan ni Ana ang kamay ni Mario at buong yabang siyang inakay nito sa kapatagan. Itinuturo kung aling mga bulaklak ang pinakamatibay at kung alin ang may pinakamatamis na amoy. Masinsin siyang pinagmamasdan ni Mario na parabang nakasabit ang puso niya sa isang marupok na sinulid. Lahat sa kilos ni Ana, ang sigla niya, ang inosente niyang pag-uusisa, ang banayad niyang pagkamausisa, palaging nagpapaalala kay Mario, kay Paula. Sa tuwing may natutuklasang ligaw na liryo si Ana at napapahiyaw sa tuwa, may kakaibang damdaming umaakyat sa loob ni Mario. Para bang naroroon si Paula muli, nagpapadala ng tahimik na mensahe sa pamamagitan ng masayang tawa ng bata. Unti-unting nawawala ang malamig na kawalan na dati niyang nararamdaman sa mansyon, napapalitan ng malawak na langit, sariwang hangin at payapang kasimplihan ng parang sa bundok. Pagkatapos, makapitas ng sapat na bulaklak para makabuo ng ilang palumpon, nagsimula silang maglakad pababa patungo sa pinakamalapit na nayon. Bitbit ni na Domingo at Jose ang mga basket ng matatag ang hawak at taas noo, parang maliliit na sundalong may mahalagang misyon. Ang seryosong tindig nila at ang lakas ng loob ay mas tumama kay Mario kaysa sa inaasahan niya. Habang dumadaan sila sa likod ng abandonadong bahay, napalapit sila sa mamahaling sasakyan ni Mario na nakatago sa likod ng makakapal na palumpong. Mag-iingat, biglang babala ni Domingo. Nanigas ang katawan niya at nagmasid ang mga mata niya sa paligid na parang may hinahanap na panganib. Nagsimula ring lumingalinga sina Jose at Ana, humigpit ang mga mukha sa takot. Napalito si Mario sa biglang tensyon. Anong nangyayari? Tanong niya, ibinaba ang boses. Kusa niyang inabot ang bulsa niya, handang kunin ang susi ng sasakyan at ihatid sila pababa sa nayon. Pero napigil siya sa sagot ni Domingo. Ang mga sasakyang ganyan kadalasan pag-aari ng masasamang tao, matatag na sabi ng bata. Kapag may nakita kang malapit dyan, huwag kang magtiwala. Siguradong may-ari yan. Napatigil si Mario, tulalang tulala. Hindi niya maunawaan kung paanong ang mga batang ganoon kabata ay natutong iugnay ang yaman sa panganib, pero alam niya ang isang bagay. Siguradong tinuruan sila ng buhay sa masakit na paraan. Huwag niyong husgahan ang pagkatao ng isang tao base lang sa kung ano ang pag-aari niya. Kalmadong sagot ni Mario. Hindi lahat ng may mamahaling kotse ay masama. Tapos sandali siyang tumigil at dahan-dahang tumango. Pero tama rin kayo sa isang bagay, hindi kailanman mali ang maging maingat at iyan mismo ang dahilan kung bakit nandito ako para protektahan kayo. Pagkarinig niyon, lumuwag ang katawan ng mga bata at bahagyang bumaba ang balikat nila. Nakaramdam sila ng proteksyon, mas nagtiwala sila sa kanya. Tahimik na ibinalik ni Mario ang mga susi sa bulsa niya. Wala siyang balak hayaang isipin nilang mapanganib o makasarili siya. At dahil nararamdaman niyang lumalalim ang tiwala nila, napagpasyahan niyang iwan na muna ang sasakyan. Gusto niyang mamuhay gaya ng pamumuhay nila kahit minsan lang, maglakad, pagpawisan, maghirap. Marating ang nayon sa pamamagitan ng purong pagsisikap at tiyaga. Pagdating nila, pumili ang mga bata ng mataong kanto malapit sa pangunahing kalsada at inilagay ang mga palumpon sa lugar na madaling makita ng mga tao. Pagkatapos, pinakiusapan nila si Mario na maghintay ng ilang hakbang palayo para hindi mailang ang mga mamimili.
Tahimik na tumayo si Mario, nagmamasid. Nakita niyang maraming dumaan na hindi man lang huminto. Marami ang nagkunwaring hindi nila nakita ang mga bata. May iba namang tumingin ng malamig na parabang ang kahirapan ay marumi o nakakahawa. Nakaramdam si Mario ng mapurol na galit na nag-aapoy sa loob niya. Gusto niyang lumapit, bilhin ang lahat ng palumpon at dalhin ang mga bata sa ligtas na lugar kaagad. Pero hindi niya ginawa. Pinigil niya ang sarili niya. Naiintindihan niyang kung ipapakita niya agad ang kapangyarihan niya, masisira niya ang marupok na ugnayang nagsisimula palang mabuo. Kailangan niyang makita muli ang realidad mula sa panig nila. Kailangan niyang maramdaman kung ano ang nararamdaman nila. Pagsapit ng kalagitnaan ng hapon, umupo sila sa gilid ng kalsada para magpahinga. 3 palumpon pa lang ang naibenta nila. Masakit at namamaga ang mga paa ni Mario at namula ang batok niya sa init ng araw. Pero hindi siya nagreklamo kahit minsan. "Huwag kang mag-alala, Lolo Mario," sabi ni Domingo, pinupunasan ng pawis sa mukha gamit ang manggas. "Mabagal talaga minsan, bukas mas okay." Tumango si Jose at kumislap ang mga mata niya sa determinasyon. "Oo," sabi niya nang excited, "iniipon namin ang bawat barya. Kapag sapat na, hindi ka na matutulog sa sahig. Kukuha kami ng pinakamahuhusay na tagapagtayo sa buong mundo." Pagpapatuloy ni Jose ng puno ng kumpiyansa. "Muli naming itatayo ang buong bahay. Lalagyan namin ng marmol ang lahat, gaya ng mga palasyo sa pelikula," dagdag niya ng dramatiko. "At bibilhan ka rin namin ng bagong suit, yung makintab." Biglang napahalakhak si Mario. Tunay na tawa, malakas at mainit. Umalingaw-ngaw ito sa kalsada ng ganun kalakas na may ilang taong napalingon pa sa kanya. Pinakakakaibang kabalintunaan sa buong buhay niya. 2 batang wala pang matinong sapatos ang nangangakong marmol at luho sa lalaking may lupa at yaman na hindi nila kayang maisip. Nag-iba ang mukha ni Jose at nasakta ng pride niya. "Bakit ka tumatawa, Lolo? Hindi mo ba kami pinaniniwalaan?" tanong niya, halatang sugatan ng loob. Hinigpitan ni Mario ang yakap sa 2 lalaki, idiniin sila sa dibdib niya. Ang amoy nila, araw, alikabok, tapat na trabaho, mas totoo at mas nakakaaliw kaysa sa mamahaling pabango na naamoy niya sa mga party ng mayayaman. "Naniniwala ako," marahan na sabi ni Mario nang makakuha siya ng hininga, "naniniwala ako sa inyo ng buong puso." "Tinatatawanan ko lang kasi matagal na akong hindi nakakarinig ng ganito katapang na salita," dagdag niya. "May dala kayong lakas na mas mahalaga pa kaysa sa lahat ng ginto sa mga bangko ng lungsod na to." Sa sandaling iyon, lumapit si Ana sa likod niya at marahang isiniksik ang maliit na bulaklak sa butones ng polo niya. Sa mismong lugar kung saan dati nagsusuot siya ng gintong pin, medalya at mamahaling palamuti. "Para lagi kang gwapo, Lolo," bulong niya ng matamis. Pumikit si Mario sandali. Sa isip niya, narinig niya ulit ang boses ni Paola, hindi tulad ng isang alaala, kundi parang buhay na presensya. Para bang direktang kinakausap siya nito. "Nakikita mo ba, Mario? Hindi natapos ang buhay nang mawala ako. Kailangan ka ng mga batang ito at kailangan mo ang liwanag nila para hindi ka mawala sa anino ng alaala ko." Ang kaisipang iyon ay nagdala kay Mario ng malalim na kapayapaan, isang katahimikan na hindi na ibigay ng kahit sinong doktor, gamot o therapy. Iniwan ni Mario ang mga bank card niya sa mansyon dahil akala niya hindi na niya muling kakailanganin ng pera. Ang dala lang niyang cash ay ilang papel, maliit na halagang karaniwan niyang ginagamit sa tip. Ginastos niya ang lahat para bumili ng pagkain para sa mga bata. Nang ilapag sa harap ni Ana ang isang mangkok ng mainit na sabaw ng manok, lumaki ang mga mata niya na parang nakakita ng himala. "Lolo, may pera ka pala?" tanong niya
nakatitig sa sabaw na parang hindi siya makapaniwalang totoo. Tumango si Mario. Oo, sagot niya, iyan na ang huling cash ko, kaya kailangan ko nang mag-isip kung paano pa ako makakakuha. Habang sinasabi niya iyon, may ibang isipin ang nabubuo sa loob niya. Bukas, kailangan kong makahanap ng paraan para mahikayat silang umalis sa bahay na iyon. Ang sarap nito, sabi ni Domingo, mabilis kumain. Ang init, dagdag ni Jose, parang naiiyak. Pakiramdam ko ligtas ako habang kumakain. Salamat po Lolo, bulong ni Ana. Ito ang pinakamasarap na pagkain na natikman ko. Nakaramdam si Mario ng halong tuwa at lungkot. Masakit isipin na sobrang saya nila sa isang bagay na ganun kasimple, pero sa halip na hayaan ng lungkot na sirain ng sandali, ngumiti siya. Habang kasama ninyo ako, marahan na sabi ni Mario, ipinapangako ko, hinding-hindi kayo magkukulang sa kailangan ninyo. Kumain silang magkakasama na parang isang pamilya, nagtatawanan at nagsasalo ng sabaw na parabang pista. Nang gabing iyon, pagbalik sa bahay na kahoy, mas naging personal ang lahat, mas malapit sa puso. Nagkuwento si Mario tungkol sa pagkabata niya, maingat na iniwasan ng bahagi kung saan ang buhay niya ay naging puno ng luho at tagumpay. Ikinwento niya ang gutom na naranasan niya, ang mahihirap na araw, at ang mga pagsubok na humubog sa lakas niya. Pagkatapos, nagkwento siya tungkol sa babaeng nakilala niya noon. Ipinaliwanag niyang siya ang nagturo sa kanya na ang pag-ibig ang tanging yaman na hindi kailanman nababawasan ng halaga kahit lumipas ang panahon. Nakinig ang mga bata nang nakadilat ang mga mata. Sa mata nila, hindi na lang siya tagapagtanggol. Nakita nila siyang taong nakakaintindi, taong sinasalamin pabalik sa kanila ang mga pangarap nila. At maganda po ba siya? Mahinang tanong ni Ana patungkol kay Paula. Tumingala si Mario sa langit mula sa butas sa bubong, nakatitig sa mga bituin. Siya ang pinakamagandang babaeng tumapak sa mundong ito, sagot niya na may tahimik ng ngiti. At kapareho niya ang mga mata mo, Ana, mga matang nakakakita ng ganda kahit sa pinakamadilim na lugar. Bago sila matulog, lumapit sina Domingo at Jose, sa kanya dala ang maliit na lata. Sa loob nito ang mga baryang kinita nila ng araw na iyon. Heto po Lolo, sabi ni Domingo, iniabot agad ng walang pag-aalinlangan. Ikaw na po ang mag-ingat. Pinagkakatiwalaan ka namin, dagdag ni Jose. Pamilya ka na namin ngayon. Dahan-dahang tinanggap ni Mario ang lata. Hindi man kalakihan ang halaga ng mga barya, pero sa kamay niya, mas mabigat pa ito kaysa ginto. Ibinibigay ng mga batang iyon ang lahat ng meron sila, ang pang-araw-araw nilang buhay, ang kinabukasan nila, ang tanging ligtas na bagay na hawak nila nang walang hinihinging kapalit o garantiya. Buong buhay ni Mario, napapaligiran siya ng mga papeles, abogado, at kontrata. Pero ito ang pinakapurong tiwala na natanggap niya kailanman. Nangilid ang luha niya. Pagkatapos makatulog ang mga bata na natiling gising si Mario ng kaunti pa. Tiningnan niya ang paligid ng bahay. Ang lugar na dati balak niyang gawing huling hantungan. Pero hindi na ito parang libingan, parang sagradong lugar na puno ng buhay. Hindi na niya gustong ipikit ang mga mata niya magpakailanman. Gusto niyang magising muli. Gusto niyang makita ang ngiti ni Ana sa umaga, marinig ang mga baliw nilang plano ng mga lalaki at protektahan ang maliit na apoy ng pag-asa na muling sinindihan nila sa pagod niyang kaluluwa. Pero sa kaibuturan alam niyang marupok ang kapayapaang ito. Kailangan niyang imbestigahan ang ampunan. Kailangan niyang tiyakin na wala ng ibang batang nakakulong sa kamay ng malulupit tulad ng sinapit ng tatlong ito. Ngunit para sa gabing yon, si Mario Fernandez, ang lalaking minsang may lahat pero pakiramdam ay walang-wala, ay nakatulog na may ngiti.
Nakaramdam siya ng seguridad na babalot ng tahimik na presensya ng tatlong anghel na nagturo sa kanya ng bagay na hindi kailanman kayang bilhin ng yaman. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera. Nasusukat ito sa mga sandaling pinagsasaluhan at mga pusong tumitibok. Dumating ang umaga sa ilalim ng mabigat na kulay abong langit. Mamasa-masa at malamig ang hangin lumulusot sa buto na parang babala. Pero kahit hindi maganda ang panahon, naroon na si Mario at ang mga bata sa Lower City nakatayo sa loob ng pampublikong pamilihan. Marami na silang napitas na bulaklak, pati maliliit na halaman na may ugat pa sa lupa, inilagay sa mga lumang lata. May mansa ng putik ang linen na polo ni Mario at kita sa mga kamay niya ang marka ng tunay na trabaho. At gayunman, sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, tunay niyang naramdaman na buhay siya. Sa tuwing tinutulungan ni Mario si Ana na maingat na ibuka ang mga talulot ng isang daisy o nakikipagpalitan ng tahimik, ngunit nagkakaunawa ang tingin sa kambal. Tila lalong lumiit ang bakanting puwang sa loob ng kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming buwan, gumaan ang kanyang puso, pero hindi nagtagal ang kapayapaang iyon. Sa kalagitnaan ng araw, biglang sumabog ang katahimikan sa matalas at marahas na tunog ng gulong na kumikiskis at dumudulas sa basang kalsada. Isang kulay abong van, luma, marumi at halos wasak na, pero sa hindi maipaliwanag na paraan ay nakakatakot ang dumulas at huminto mismo sa harap ng munting improvisadong tindahan ng bulaklak ng mga bata. Bumukas ang pinto. Isang malaking lalaki ang bumaba. Mabigat ang mga hakbang at agresibo, ang mukha'y tumigas dahil sa mga taon ng kalupitan at ang titig ay puno ng kumpiyansa ng taong hindi kailanman naparusahan. Siya si Ginoong Augusto, ang administrador ng ampunan, ang parehong lalaking tinakasan ng mga bata. Sa sandaling makilala nila siya, nawala ang kulay sa mukha ni na Domingo at Jose. Nang hindi na nag-iisip, umatras ang kambal at pumuwesto sa pagitan ng estranghero at ng maliit nilang kapatid. Parang mga kalasag na tao, nagsimulang manginig ang mga kamay ni Ana, nahulog mula sa kanyang mga daliri ang palumpon na hawak niya at bumagsak sa lupa. Pagkatapos ay nagtago siya sa likod ng mga binti ni Mario, nanginginig ng sobrang lakas na ramdam ni Mario ang takot niya sa sarili niyang katawan. Aba, nandito pala kayo, mga walang utang na loob na daga, sigaw ni Augusto. Humagupit ang boses niya sa plaza na parang latigo, dahilan para lumingon ang lahat. Akala niyo ba makakapagtago kayo sa bundok habang buhay? Sinayang niyo ang oras ko at sinayang niyo ang pera ko? Nagmarcha siya pasulong na mabibigat ang hakbang, walang pakialam sa mga taong nakapaligid. Mabilis na umatras ang mga nakamasid, natakot sa laki niya at sa marahas na enerhiyang bumabalot sa kanya. Inabot ni Augusto ang kwelyo ng punit na damit ni Domingo gamit ang magaspang at makalyo niyang kamay at hinila ito. Pilit kumawala ang bata pero niyugyug siya ng administrador ng marahas at napasinghap si Domingo sa sakit. Bitawan mo siya, sigaw ni Jose. Sa desperasyon, niyakap niya ang binti ng lalaki pero mabilis ang reaksyon ni Augusto, sinampal at itinulak niya si Jose na parang wala lang. Bumagsak ng malakas ang bata sa aspalto. Sa sandaling iyon, may nagbago sa loob ni Mario. Naramdaman niya ang damdaming matagal na niyang hindi nararanasan. Isang malamig, matalim na galit, kontrolado, nakatutok at makapangyarihan. Tumuwid siya at sa simpleng kilos na iyon, para siyang naging mas bata, mas malakas at hindi matitinag. Nawala ang lungkot sa mga mata niya, napalitan ng matatag na titig na parang bakal. Bitawan mo ang bata, sabi ni Mario. Hindi siya sumigaw, hindi siya nakiusap, inutusan lang niya. Ang tono niya'y may bigat ng autoridad na nagpatigil kay Augusto.
Nagulat sa utos na galing sa isang matandang mukhang simpleng lolo. At sino ka naman, ikaw na kaawa-awang matandang tanga, ngising uyam ni Augusto. Binitiwan niya si Domingo para lumapit kay Mario, nakangiting parang nai-enjoy niya ito. Isa ka ring palaboy na nagkukunwaring lolo nila. Umalis ka diyan kung ayaw mong baliin ko ang natitira mong mga buto. Itinaas ni Augusto ang kamay niya, handang manakit, pero ni hindi umatras si Mario kahit 1 sentimetro. Sa halip, kalmado niyang inabot ang bulsa niya at inilabas ang isang maliit na metal na aparato, isang satellite phone na dala niya para sa mga emergency. Walang takot at hindi inaalis ang tingin sa umatake, pinindot ni Mario ang numero sa speed dial. Pagkatapos, nagsalita siya sa telepono sa isang mahina, ngunit nakakapanginig na boses. Boses na para bang biglang pinalamig ang hangin. Ako si Mario Fernandez, sabi niya. Umalingaw-ngaw ang pangalan niya sa plaza na parang hatol. Gusto ko ang legal team ko, ang state police, at ang press dito sa pangunahing plaza ng Lower City. Ngayon din, at tawagan niyo ang gobernador. Sabihin niyo, nakasalalay ang trabaho niya sa mangyayari rito sa loob ng susunod na 10 minuto. Napatamimi si Augusto, nawala ang kumpiyansang ngiti niya, napalitan ng pagkalito at sindak. Tinitigan niya si Mario at sa kanya napansin ang mga detalye na hindi niya napansin kanina. Ang mamahaling relo na nakatago sa ilalim ng maruming manggas. Ang tindig na parang sanay sundin at higit sa lahat ang pangalan. Isang pangalang kumakatawan sa kapangyarihan sa buong rehiyon. Hugo Fernandez! Bulong ni Augusto, umaatras. Hindi pwedeng ikaw, En. Nasa bakasyon sa ibang bansa si Mario Fernandez. Panloloko to. Lumapit si Mario, binawasan ang distansya na parang paparating na bagyo. Dito nagtatapos ang panlilinlang, Augusto, malamig niyang sabi. Ang lalaking kanina'y mukhang higante ay biglang nagmukhang maliit at kaawa-awa sa harap ng kalmadong dignidad ni Mario. Narinig ko kung paano mo tratuhin ang mga batang ito, pagpapatuloy ni Mario. Alam ko ang ginawa mo. Ang ampunan na yan ay hindi tahanan, pabrika yan ng pang-aabuso, isang lugar kung saan ginagawang alipin ang mga inosente para kumita ka. Magbabayad ka sa bawat pasa, bawat luha at bawat bariyang ninakaw mo sa kanila. Bumuka ang bibig ni Augusto para sumagot pero hindi na siya nakapagsalita. Sumabog sa hangin ang tunog ng mga sirena. Dumating ang ilang police car sa plaza, kasunod ang 2 itim na mamahaling sedan na huminto na parang may autoridad. Bumaba ang mga pulis at mga lalaking naka-dark suit at dumiretso kay Mario. May paggalang kahit maalikabok at may mansa ang suot niya. Ginong Fernandez, sabi ng isa sa mga abogado, bahagyang yumuko. Sinabi sa amin ng mga anak niyo na bigla kayong nawala. Natakot sila ng husto. Ano po ang gusto niyong gawin? Itinaas ni Mario ang daliri at itinuro si Augusto, hindi man lang nanginginig. Ang lalaking yan ay gumawa ng kasuklam-suklam na krimen laban sa mga bata. Mariin ni Mario. Gusto kong arestuhin siya ngayon din. At gusto kong simulan agad ang legal na proseso para bilhin ang lupa at kunin ang buong kontrol sa lokal na ampunan. Bago maggabi, hindi na mapapasa kanya ang lugar na yon, dagdag niya. Mapapasa ilalim na yon sa Fernandez Foundation. Agad lumapit ang mga pulis at kinaposan si Augusto habang sumisigaw at nagmamakaawa. Pero hindi na siya muling nilingon ni Mario. Sa halip, lumuhod siya mismo sa aspalto, nalimutan ng yaman, katayuan at pride. Niyakap niya ang 3 bata na nakatitig sa kanya na may takot, gulat at malalim na debosyon. Lolo, bulong ni Ana na pupuno ng luha ang mga mata, talagang mahalagang tao ka pala. Marahang hinaplos ni Mario ang buhok niya, kalmado na ang tibok ng puso niya ngayon, matatag.
Ang paglalantad kung sino siya ay hindi naglayo sa kanila. Binigyan siya nito ng kapangyarihang maging kalasag na matagal na nilang kailangan. Ako si Mario, bulong niya, lolo nyo. At ipinapangako ko sa inyo, walang hahawak sa inyo muli. Mahigpit siyang niyakap ni Ana pero hindi ngumiti ang mga lalaki. Tahimik sila at mabigat ang lungkot sa kanilang mga mukha. Nagsimulang lumubog ang araw sa likod ng mga bundok, pinipinta ang abot tanaw sa malalim na lila at nagliliyab na kahel. Umupo si Mario sa malamig na bangkong bato, nakahiga si Ana sa kanyang kandungan. Bumigat ang pagod sa balikat niya pero nakatuon ang mga mata niya kina Domingo at Jose. Nakatayo sila ilang hakbang ang layo, magkahawak ang kamay, nakayuko ang ulo. Parang mga batang naghahanda sa masakit na mangyayari. Naunawaan ni Mario ang totoo. Ang identidad niya ang naglagay ng pader. Para sa kanila, ang mapagkumbabang lolong natulog sa sahig katabi nila ay isa na ngayong makapangyarihang higante. Isang lalaking kayang baguhin ang mundo sa isang tawag. Bakit ang tahimik ninyo? Marahan na tanong ni Mario, mainit ang boses sa malamig na hangin. Tapos na. Hindi na makakasakit ng kahit sino ang lalaking yon. Sa wakas, itinaas ni Domingo ang mga mata niya at ang nakita ni Mario ron ay mas masakit pa kaysa sa kahit anong suntok. Hindi na takot kay Augusto. Takot yon na maiwan. Takot na baon sa dibdib ng mga batang kalye. Ang takot na ang magagandang bagay ay hindi nagtatagal. Ngayong alam naming mayaman ka, bulong ni Domingo, lumulunok ng mabigat, wala nang dahilan para bumalik ang sinuman sa bahay sa bundok. May tunay kayong mga bahay, pagpapatuloy niya. Mga bubong na hindi tumutulo, mainit na higaan, pagkain. Aayusin mo ang ampunan at ibabalik mo kami doon, di ba? Tanong niya, parang sinusunog ang lalamunan niya sa bawat salita. Ngayong magiging mas maayos na, kailangan na naming bumalik. At hindi mo na kami kailangan, dagdag niya ng mahina. Hindi na namin kailangang magbenta ng bulaklak para sa iyo. Tumango si Jose, masikip ang mukha sa pait. Pinunasan niya ang matigas na luha gamit ang likod ng maruming kamay. Ibig sabihin, hindi natitira sa amin si Lolo, bulong niya. Halos hindi kayang bigkasin. Nang marinig ni Ana ang sinabi ng kapatid niya, nagsimula siyang humikbi ng mahina. Kinapitan niya ang polo ni Mario na parang iyon na lang ang pumipigil sa kanya na malunod. Parang nabasag ang puso ni Mario sa pira-piraso. Sa wakas, naintindihan niya ang masakit na bagay. Para sa mga batang ito, ang yaman niya ay hindi biyaya. Palatandaan niyon na matatapos na ang oras nilang magkasama. Bago pa makasagot si Mario, muli na namang nabasag ang katahimikan ng bayan. Umalingaw-ngaw ang ilang makina papunta sa plaza. Dumating ng mabilis ang tatlong mamahaling itim na truck, biglang preno at nagpalipad ng alikabok. Mula sa unang truck bumaba si Eduardo, baluktot ang mukha sa panik, pula ang mga mata sa luha at ilang gabing puyat. Kasunod niya si Lucia at Roberto tumatakbo papunta sa kanilang ama. Sumunod ang isang grupo ng private investigators at mga pulis, halatang bahagi ng search team. Dad, iyak ni Lucia. Lumuhod siya at niyakap ang mga binti ni Mario, nanginginig na parang hindi siya makapaniwalang totoo siya. Diyos ko, Dad! Akala namin wala ka na magpakailanman. Sumunod na lumapit si Eduardo, nanginginig ng hindi mapigilan. Sa mga kamay niya, mahigpit niyang hawak ang gusot na sobre, ang liham ng pamamaalam na iniwan ni Mario. Sobrang higpit ng kapit niya, kumulutong ng malakas ang papel. Paano mo nagawa to sa amin? Bulong ni Eduardo, pumipitik ang boses sa sakit. Nakita namin ang liham mo 2 araw na ang nakalipas. Hinahanap ka namin kahit saan, pagpapatuloy niya, desperado. Bawat hotel, bawat ospital, bawat kalsada sa lungsod. Akala namin hindi na namin kayo makikita uli. Sinabi ng pulis na baka may ginawa kayong delikado, sabi ni Eduardo, nanginginig ang boses. Takot na takot kami na baka kung nasaan kayo, nag-iisa.
nasasaktan. Handang iwan kami nang hindi man lang namin nasabi kung gaano ka namin kamahal. Alam niyo ba kung anong gagawin nun sa amin? Hindi na nakatayo pa si Roberto. Lumuhod siya sa tabi ng ama niya. Itinago ang mukha sa mga kamay at nanginginig ang balikat habang lantaran siyang umiiyak. Ang itsura ng kanilang ama, marumi at gusot ang damit, nakatayo sa isang nakalimutang bayan, napapalibutan ng mga batang hindi nila kilala at may marupok na anyong kailanman ay hindi nila nakita sa kanya, ay nag-iwan sa tatlong magkakapatid na tila nalunod sa emosyon at nawalan ng salita. Tiningnan ni Mario ang mga anak niya, ang mga pinalaki niya at tinamaan siya ng matalim na saksak ng konsensya. Sa pagdadalamhati niya sa pagkawala ni Paola, nakalimutan niya ang isang napakahalagang katotohanan. Ang buhay niya ay hindi lamang kanya para basta itapon. Bahagi nito ay pag-aari rin ng mga taong mahal na mahal pa siya. Kahit pakiramdam niya ay naligaw siya at wala ng laman, may mga tao pa ring tumitingin sa kanya bilang isang taong mahalaga. Pasensya na, bulong ni Mario, at sa wakas ay tumulo ang luha sa pisngi niya, dumadaloy sa mga linyang iniukit ng edad sa kanyang mukha. Nalulunod ako sa lungkot, hindi ko makita ang lampas sa sakit ko. Akala ko wala na akong silbi, na ang lugar ko ay katabi ng nanay na iyo at hindi niyo na ako kailangan. Nagkamali ako at duwag ako dahil gusto kong maglaho nang hindi iniisip kung paano nito dudurugin ang puso ninyo. Pinunasan ni Lucia ang mukha niya at lumingon sa tatlong batang nasa malapit. Nakatayo lang sila, mahiyain at hindi sigurado. Unang beses nilang makakita ng mga adultong umiiyak at hindi nila alam kung anong gagawin sa ganoong kalakas na emosyon. Napansin niya si Ana sumisilip mula sa likod ng braso ng ama niya, kalahating nagtatago pa rin, habang sina Domingo at Jose ay nakatigil, parang gusto na lang nilang matunaw at maglaho sa likuran. Dad, sino po ang mga batang ito? Mahinang tanong ni Lucia, banayad at kalmado ang boses sa gitna ng natitirang luha. Tumingin si Mario kina Domingo at Jose at bahagyang tumango. Hinihikayat silang lumapit. Dahan-dahan silang lumakad pasulong, halatang kinakabahan sa harap ng mga adultong maayos ang bihis. Ipinatong ni Mario ang isang kamay sa balikat ng bawat isa. Sa kabila ng lahat, kumislap ang mga mata niya sa pagmamalaki. Sila ang nagligtas sa akin, sabi niya, matatag ang boses, mga anghel na nagbantay sa akin. Nang bumalik ako sa lumang bahay sa bundok para magpaalam sa buhay, naroon sila. Hindi nila ako kilala, pero binigyan nila ako ng masisilungan, pinagsaluhan nila ako ng pagkain, at binigyan pa nila ako ng bulaklak kahit ang laman na lang ng loob ko noon ay kadiliman. Hindi nila ako hinayaang sumuko. Ipinaalala nila sa akin na may ganda pa rin ang mundo at na ang pag-ibig kahit mula sa estranghero ay kayang magligtas. Kung wala ang mga batang ito, wala ako rito ngayon. Isang mabigat na katahimikan ang pumuno sa plaza, pero hindi ito hungkag, sagrado ito, parang paglilinis. Tumingin sina Eduardo, Roberto at Lucia sa mga bata ng may paghanga. Bigla nilang naunawaan ang isang bagay na hindi kailanman naituro ng kapangyarihan o pera. Nagawa ng mga batang ito ang hindi nagawa ng iba. Ibinalik nila sa kanilang ama ang kagustuhang mabuhay. Huminga ng malalim si Eduardo, tumayo at dahan-dahang lumapit kina Domingo at Jose. Sa kabila ng mamahaling suit niya, lumuhod siya sa lupa para magpantay ang mata nila. Marahan niyang inilagay ang kamay sa balikat ng dalawa. Salamat, sabi niya mula sa puso. Salamat at nandyan kayo nung hindi namin alam kung paano. Napakahalaga ng tatay namin sa amin at ibinalik niyo siya. Hinding-hindi na kayo magkukulang muli. Mula ngayon, bahagi na kayo ng pamilya namin. Si Mario, karga pa rin si Ana, ay tumayo. Tiningnan niya ang mga anak niyang matatanda at pagkatapos ay ang tatlong munting bata.
At sa sandaling iyon alam niya dalawang mundo ang nagsanib at naging isa. May hihilingin ako sa inyo, sabi niya kina Eduardo, Roberto at Lucia. May desisyon na ako, hindi na ako babalik sa mansyon ng mag-isa. Gusto kong ampunin sina Domingo, Jose at Ana, formal at panghabambuhay. Hinding-hindi na nila kailangang magtaka kung saan manggagaling ang susunod nilang pagkain. Hinding-hindi na sila mapipilitang magbenta ng bulaklak para lang mabuhay. Lalaki sila kasama natin, makakatanggap ng edukasyong nararapat sa kanila at pupunuin nila ang bahay na matagal ng tahimik ng buhay at tawa muli. Nakatitig ang mga bata, nanlalaki ang mata, halos hindi makapaniwala sa naririnig. Niyakap ni Ana ang leeg ni Mario at idinikit ang mukha sa balikat niya, nanginginig ang katawan sa masayang hikbi. Tumakbo sina Domingo at Jose palapit, umiiyak ng walang pigil, ibinubuhos sa isang iglap ang taon-taong paghihirap. Talaga po bang magiging pamilya tayo? Bulong ni Jose, nanginginig ang boses. Habang buhay, sabi ni Mario, mahigpit silang niyakap. At ang lumang bahay sa bundok, hindi na ito gigibain. Aayusin natin, mananatili ito bilang alaala, simbolo kung saan tayo nagsimula at ng pag-ibig na nagbuklod sa atin sa pinakamadilim na sandali. Lumapit si Lucia at niyakap ang mga bata at ang ama niya, mahigpit ang kapit. Sumunod sina Eduardo at Roberto at sumama sa bilog. Sa gitna ng maalikabok na plaza, napapalibutan ng mga pulis at mga usisero, muling isinilang ang pamilya Fernandez. Ngayon, hindi lang ito gawa sa dugo. Gawa ito sa pagpili, habag at pangalawang pagkakataon. Hinakap ng mga anak ni Mario ang maliliit ng bukas ang puso, nauunawaan na ang pag-ibig ay hindi limitadong yaman. Mas lumalawak ito habang mas ibinibigay mo. Lumipas ang ilang linggo, hindi na parang libingan ang mansyon ng mga Fernandez. Umalingaw-ngaw sa hardin ang tawa ni Ana, ang mga yapak niyang humahabol sa mga paru-paro. Nag-aaral ang kambal sa mahahabang mesa na kahoy sa library. Nakabukas ang mga libro, nanlalaki ang mata sa posibilidad. Bumalik ang kaluluwa ng bahay. Hindi na umuupo si Mario ng matagal sa katahimikan sa harap ng larawan ni Paula. Ngayon tuwing titingin siya sa painting niya, pakiramdam niya'y ngumingiti rin si Paula pabalik. Kontento sa bagong buhay na umuusbong sa ilalim ng kanyang pag-aaruga. At ang ampunan na bago ito. Naging isang lugar ito ng dignidad at liwanag. Isang ligtas na tahanan na puno ng mga matang maliwanag at mga kinabukasang may pag-asa. Isang sentro kung saan daan-daang bata ang muling nangangarap, salamat sa bisyon ng lalaking minsang handa ng maglaho. Pero sa halip ay piniling magbigay buhay. Madalas maglakad si Mario sa hardin tuwing madaling araw, may simpleng bulaklak na nakasiksik sa jacket niya. Kapareho iyon ng ibinigay sa kanya ni Ana nung unang araw nilang nagkita. Minsan marahan niya itong hinahaplos, ipinapaalala sa sarili na may saysay na muli ang buhay niya. Hindi na lang siya ang nagtatag ng isang imperyo, isa na siyang lolo, isang ama, isang tagapagtanggol, tagapagbuo ng bagong pamana na nakaugat sa pag-ibig. Natalo ang pag-iisa, napagtagumpayan ito ng 3 munting anghel na nagpakita sa kanya na hanggat may mamahalin ka, laging may dahilan para gumising. Kung naantig ka ng kwentong ito, paki-like at mag-iwan ng komento sa ibaba. Ano ang nagbibigay sa iyo ng lakas para bumangon tuwing umaga? Gusto naming marinig ang mga saloobin mo. Huwag kalimutang mag-subscribe para hindi ka na mahuli sa susunod na inspiring na kwento. Kita-kits sa susunod.